All right. Good morning. English ba or Tagalog? Tagalog. Andito pa tayo. Kasama po natin ngayon si Senatorial Candidate Mark Gamboa. Maraming salamat, sir, for joining us. At si Lord Tornaga, Ronald Llamas. Salamat, sir, for joining us. Ako naman po si Sure. Bitag, 20 years in journalism. Ayan tayo May eh. article ka pa about Trump, Digong, and fascism. Oo, medyo good morning. Good morning. Sabi ni Jokoy daw, yung accent daw ni Ben Tulfo, hindi daw California, US. Ano daw 'yun? Uh, Elvis Presley daw. Good morning. Good morning. 20 years in journalism. Sir Ronald, ano ano yung sa mga ganun? ano naman yung billboard ni Erwin? Ay, Where? meron ba siya? There. Ano yun eh? There. Derma Clinic. There. Derma Clinic ba 'yon? Oo. Akala ko yun yung kanyang political ad. Kaya pala sabi ko, Oo, hindi eh. So may pinapromote yun na ano. sabi Kung ko di ako ano yun? nagkakamali, I think his wife or basta yung Ah, may-ari ng mga clinics na yun. hmm. Sabi ko Ang ano So yun? parang ginawa pinakagusto ko siyang pa rin, endorser. ang Ano pinakagusto pa rin klaseng yung ad billboard yun? yung Mark. Hindi ko napalitan na ba yung Abalos kalaban kriminal. Napalitan Oo, na, napalitan binago na. na nila. Napalitan na. Ang liit ng O ginawa naman. na lang Ikaw, samahan Mark. natin sa Kalaban, Senado. kalaban kriminal, Abalos, di ba? Ikaw, Mark, anong ad mo? Anong call mo? Ano Ano yung aking ano yung aking ang campaign peg mo? pinaka-tagline? Oo, Oh. hindi abangan nila ilalunch ko this month. I-ano natin. Magka-catchphrase ka na, Okay. magka-catchphrase ka na. Oo. Mm. O Ronald, Yung mga catchphrase. Hindi, pero ang pinaka-main na catchphrase ko, baguhin natin ang politika ng Pilipinas. So yun ang pinaka-main na parang haba. Paano man? Paano man? Ano na? Let's get real, something Parang like kayo yun ba na, bumper sticker? parang manifesto. Parang manifesto ni Richard Aydarian yun. Parang Karl Marx. Hindi, Parang more on ano din electoral workers of the reform world tsaka mga ano unite, kasi mga ganun. Oh. Okay, okay. Sir Ronald, baka mamaya may mahanap tayo. Imbitahin natin si si Herman, 'di ba? Si Herman, baka pwede tumulong kay kay Mark na Medyo litan natin ng konti. Parang Kaya-kaya ni kalaban kriminal, ganun. Dalawa lang. kaya-kaya ni Mark yan. Kalaban kriminal. Nakita ko pa rin yun sa digital billboard, pero natanggal na daw yata yung real version niya. Kamusta ka, Lord Tornaga? We prayed for you a lot. Ang dami na yung prayers niya. Oh, Tapos, headline kami. Banner headline kami kanina, ha? Akbayan, ha? uy, Yung kamusta naman? first bill na pinahil ni Percy. The Kian de los Santos Bill. Oo. ah, Kaya nga nakita mo yung article ko, yung front page Ah. ng sa back-to-back Oh, tayo. ikaw yung nasa taas nun eh. Ako Ikaw yung yung nasa taas. fascist. Ako Oh, yung ikaw yung fascist. fascist, no? Tapos kami yung anti-fascist, no? The ano Kian ano de po los yung laman ng Kian de los Santos Bill? Basically yung anti-EJK. Basically yon, no? Ah, Yung bibigay ano mo ng yung boses yung mga biktima, ganun ba? Yung mga biktima para magsalita. yes, yes. Yes, no. Protection. Protection sa mga pamilya, kaibigan ng mga victims, etc. etc. That is for the victims ng last administration to protect them para sa ano nila, sa Yes. protection nila Hindi, ganun. hindi lang for the future. For the For the future future. din. No? Oh, yun ang purpose nung kan eh. Paano? Yun yung future, yun yung mas proactive kasi ang bill eh. Di ba? Para hindi na maulit-ulit yung mga ganyan. Yung mga Mm, nangyari nung kay Digong. yes. Parang si Kian yung magiging icon nung bill. Mm. Ano, napaka compelling nung kinakaladkad siya ng pulis, di ba? Tapos nagsasalita siya, pauwiin niyo na po ako, tatapusin ko pa homework ko. No, yung ganun ba? Oo, grabe. Very compelling eh. Um, Speaking of that, Sir Ronald, we didn't have the chance of being joined by you last week. Hindi ka pa rin masyadong nag-recover, kaya hindi tayo ganang katagal as usual now. But Sir Ronald, Tuloy all ba right. kayo ni Mark? Natuloy kayo? Natuloy niyo Hindi yung last rin. week? Si Kristan na lang at saka si Justice Carpio nakausap ko. For Justice Carpio, na clear na nag-self-incriminate talaga
Duterte. At of course, si Senator Trillanes also has forwarded that. Ikaw, Sir Ronald, do you think there was enough of mistake by Digong? Kasi sabi ko nga precisely because he's gonna be surrounded by factotum and enablers and cheering squad, magkakalat yan si Digong. He's gonna spill the beans. Do you think there was enough beans spilled? Well, ang kaibahan lang naman, hindi naman bago yung kanyang mga sinabi. Ang kaibahan lang, under oath siya. Di ba? But for Digong, he doesn't care eh. He doesn't care. Unless kasuhan siya rito. Yung sa ICC, wala na siyang pakialam doon eh. Halos tapos na naman yung ICC eh. Dahil yung coverage naman ng ICC case hanggang 2018 eh. No? Kung meron mang siyang sinabi under oath dito, pandagdag na lang yon. It's like icing on the cake to justify yung coverage ng EJK. Basically, yung first year niya as president at saka yung kanyang as mayor ng Davao. Yun yung ICC case. No? So kung merong may dadagdag, katulad nitong Senate hearing, hindi, I'm not sure if it will be defining. Dahil halos tapos na yung kaso. At saka syempre, may time frame yung kaso eh. May time frame eh. Nang habang tayo ay membro pa ng ICC. After nun, baka hindi ko sure kung ano yung relevance ng mga ang tawag nila hindi evidence eh. Ang tawag nila communication. Communication. Yeah, but Yeah. I mean, if he admitted that he relied on death squads and that there was this essential Laban setup, that very much falls within the before 2019 na umalas na effective yung pagkaalis natin. Ikaw, Mark, kasi you keep on hearing from BDS camp na keep on saying na eto na rockstar na si Digong, pinahiya niya si ano, tapos si Panelo pa sabi niya, si dahil lawyer, abogado si Digong kahit pasangawa, ay napaya daw si Riza Ontiveros. Ano tingin mo dyan, Mark? In terms of optics, you think Digong did good enough or sa surface lang good but actually it's not sustainable or actually self-defeating? Gusto ko lang din sabihin nga na panay tira si Digong kay Senator Risa na hindi ka naman abogado, ako abogado, pero abogado nga sila. Pero wala naman silang paki sa due process, wala silang paki sa pagsunod sa batas. So, para saan pa yung pagiging abogado nila kung sila mismo yung nagbe-break dun sa mga batas na dapat Pasang-awa na ay abogado, di man lang first rate or bar top notch or anything. Like, kung magyabang ka, yun. next year medyo may kwenta kang lawyer. Ano yung napanalo ni Digong as a Kung galing kasi kay Panelo, siya yung hari ng mga psychopaths eh. So, asahan mo 'yon. Wait. Hindi Harry ako Roque nung joined the ano. chat room. Excuse me, Sir Ronald. Excuse me. May nag-umalma. Biglang may nagsumali sa chat room. Harry R. Ano daw? Sino daw ang Harry ng mga... Psychopaths. Singit lang. Alam mo naman tayo, pasingit-singit. Pero, Marga, tell me also, sa tingin ko, yun yung pinaka nagigigil talaga si Panelo kasi siya na yung ano, ako na magpaprotect kay Tatay Digong, wala na si Harry. I am the man. Parang ganun dating, di ba, Ronald, Mark? Ginalingan niya yung speech niya. Napakapangit ng kanyang speech. Napaka-boring. Ano? Sana man lang disruptive yung kanyang speech. Wala eh. Wakabo yung kanyang speech. Saka kay Belgica. No, yung kanyo, dati yung konsehal sa Maynila, Mark. Saka anti-corruption charot, di ba? Walang kakwenta-kwenta yung Iba, mga... iba pa rin talaga si Ha? say what you want about kay Tatay Harry. Colorful at Oo. magaling magpaikot-ikot ng mga ano. Diba? Oo. Pero yung pagharap ni Tatay Digong doon sa hearing. Yung unang impact, parang yung mga fans niya, siguro parang na-miss siya siguro kasi ang tagal niyang nawala eh. Kaso yun nga, tuloy-tuloy siya ng pagsasalita, tuloy-tuloy siya ng sinasabi. Puro incriminating yung mga kanyang sinasabi. Maaring para sa kanilang base nakaka-energize yung ganyang ano, pero yung mga paggamit niya, death squad na ganyan, kumbaga yung sound bites na yun magagamit over You and over laban. encourage the criminals to use violence. I mean, that's So essentially yun. you're setting them up. Lahat Oo ito, kaya death squad. siguro for a Isa-isa niya short yung mga time. pulis. Isa-isa niya yung pulis. Lahat ito, mga death squad. Pero naabot kasi niya yung two objectives niya. Una ay to rally his troops. At least what remains of them. Dahil marami na yung nawala rin lalo na sa mga politicians. No? To rile them up. Yung ikalawa, i-reprise yung kanyang narrative. Yung 2016 narrative niya. Na sinet ni Robin Hood Padilla at saka ni Bongo yung template. Tawag ko brochure.
brochure for 2016. Yung nakakapaglakad na mga tao sa kalsada kahit gabi, kahit umaga, no, na wala na yung mga nakahubad na mga tambay, no? 'Di ba? Yan yung eksaktong sinabi niya noong 2016 campaign. Noong 2017, nung first year ng EJK, ng Tokhang. Tapos inulit na naman niya yung 3-year-old na ginahasa at pinatay ng tsuhin. No, yan din yung dati na 2016, 2017. So, nireprise niya yung Yung narrative. talking Ibig points sabihin, nila. gusto niyang buhayin yung popular support niya, lalo na sa mga OFW. No? So, okay na yun. Okay na yung dalawang objective. Kaso, hindi pa rin niya maiwasan na maging digong. Hindi pa rin niya maiwasan yung kanyang pagiging Duterte hubris, di ba? So ayun, nag-grumbling na naman siya, umabot na naman siya kung saan-saan. And in spite nung incompetence nung committee chair, ay naprovoke ni Risa si Digong na lalong umalagwa, lalong umamin na ang claim ni Coco ay ah, bahagi ng kanyang legal strategy, no? Napasalitain si Dugong para ibaon niya yung kanyang sarili. So nalagyan pa ngayon ng framework ni Coco yung kanyang incompetence, di ba? Pero ang malinaw May naman, brochure din no? siya, Ronald. May brochure. Oo, may brochure din siya. Problema, gulpi siya eh. All over the place, di ba? Gulpi siya eh. Oo. No? Mata lang yung walang lamat eh. Di ba? At kita-kita naman na yung unintended consequence na pag-amin ni Digong ay hindi dahil sa kanya, dahil kay Risa. In fairness kay lone opposition senator, no? Siya talaga yung nag-engage. Siya talaga yung nagsabi na walang murahan dito. Siya yung nag-defend sa institusyon ng Senado. Sanctity of And it. he's not even in the majority. He's not even administration. 'Di ba? Habang yung mga admin, no, nakakahiya. 'Di ba? Wala, umiwas Nakakahiya. lahat. Lahat Ang Mm. daming umiwas. umiwas, di ba? Walang dumating halos. Ang daming hindi Oo, walang nag-attend. dumating. Oh, hindi, pero yung Para pro may temp, takot pa nandun rin si eh. Jinggoy. Pro temp yun eh. Ibig Mm. sabihin, clearly, leadership ng Malacanang sa Senate. Pero sino kinatay niya? Si Laila. Di ba? Tapos sino-joke-joke pa niya si Digong. Di ba? Oh, tapos si Joel Villanueva. Hindi ko naintindihan kung ano sinabi. Naintindihan mo ba, Mark, yung sinabi ni Hindi Joel? din, hindi din. Okay. Tapos Hindi. Asan pala siya? Cynthia Villar, sabi ni Cynthia Villar, "Uy, nagpatayo ako ng rehab." No? Another psychopath, no? May real estate project. Kanya-kanyang anuhan lang May eh. real Oo. Hindi, estate. ang Tapos na-realize si ko din, tapos si Francis Tolentino na nasa admin na raw. Sinet pa niya yung legal template ni Digong. 'Di ba? Sinet pa niya. No? Right against self-incrimination, right para sa relevant dapat do sa hearing, yung pag-uusapan, etc. etc. So, tapos biglang nawala. Biglang nawala. ang Well, realization ko, Sir Ronald, Richard, dun sa hearing na yon, parang wala talagang kaalyadong solid talaga si BBM sa Senado eh. Hindi katulad ni Digong, walang nandyan si reliable. Robin, si Bongo, si Bato, kahit na anong mangyari, naka-ano sila kay Digong. Si BBM parang wala. Pag Pero titingnan mo yung bagong Pilipinas slate ngayon, parang lahat yon hindi ko alam kung sino doon ang makikipagsasama kay BBM pag dikdikan na. Baka nga mas maganda pa kung loyalista ka, kung maka-Marcos ka, baka mas maganda pa nga ipasok mo sila Kiko at si Bam. At least alam mong kapag nagkaroon ng ganong nahiring ulit, alam mong sasamahan si Risa na to ask the hard questions dito sa mga Duterte. Eh pagdating kay Sara, pagdating kay Digong, wala na. ang problema, Atras na sila Ang lahat. problema kasi, alam mo naman ang Senate, those are 24 separate republics. In this case, 23, dahil wala na si Angara. Ang problema, yung Malacanang. Usually, pag may important Senate hearing, papatawag mo Si yung Ronald leadership. Llamas. May Ronald Papatawag mo yung Llamas ka dapat. leadership, tapos bibigyan mo ng marching orders, or ibibrief mo, itong gusto ko, etc. etc. Or kung hindi man yung presidente, at least yung representative mo. Di ba? Walang gumagawa nun eh. At this point, no, nag-inquire ako sa aking mga contact, sabi nila wala. Ha? Anong inaasahan nyo na spontaneously itong mga senador neto ay kusang dedepensahan kayo? No?
For the love of Yeah. Oo. PBBM, for the love of Yes. country. Lalo na ngayon Ganon. na naghahanda na yung impeachment, inamin na ni Chua na hinahanda na yung impeachment, no? Oo. Kailangan magayos sila. 'Di ba? Yeah, Kailangan but nila that was my point, Ronald, back then na yung sinasabi na you can rally around 16 senators to get it through. Sabi ko, malabo sa akin yan kasi marami dyan, mga pa-safe sila. Remember, we had that in Storycon before mo ako inaway kahapon. Inaway mo din ako 2 months ago, hindi ko makalimutan yun. Yung sabi ko, what is our assurance that you can rally 16 senators to carrot and Tara? stick. That's your assurance. Carrot and stick. Pero yun And nga, in the there's no midterm, stick. But who's gonna wield the carrot and stick? Wala oh, siyang point man, wala siyang well, Ronald Llamas. paggawa nila kay Richard Zaidarian. In the midterm, you have enough carrots. No? You have enough carrots sa midterm. After the midterms, mababawasan na yan. Lalo na yung Nakita ko lang stick. kamote, hindi carrots, Lalo mga na yung, kamote. lalo na yung stick. Uy, masarap ang ako. Ha? Masarap ang sweet Kamote potato. on Ha? stick. Healthy pa. So, ayun, dapat magising yung Malacanang. This is not how you do it, 'di ba? This is not how you do it, no? Ikaw, Mark, were you Yung kay surprised? Corona nun yung kay Corona nun, wala rin namang clear numbers yun eh. Wala rin namang clear You have to numbers yun. mobilize it. You have to put it together. Oo. Kailangan ng divine intervention, no? Mm. Eventually, 3 senador lang ang naiwan kay Corona. The Thor Oo. hammer should come down. Oo. Mark, were Pero you surprised by? Were you surprised? Sir Ronald, pinapahinga nga kita para hindi ka mapagod. Mark, ikaw kasi pinoprovoke mo ako eh. Ginagalit mo eh. may pagka Joseph Biden ka talaga. Malapit naman na tawagin garbage yung mga voters ni ano. Kahapon, like, whoa. Were you surprised by Leila De Lima? I think I was surprised that Senator De Lima I think she was caught off guard na siya pa yung inaway ng mga walang yang iba dyan. Na siya yung pang nilagay on the spot. I'll go back to Ronald on that kasi yung accusation ni Jinggoy, for instance, is, bakit ikaw? Di ba? Justice Secretary ka, human rights, commissioner, wala kang ginagawa. I'll ask Ronald about that kasi you were in the same cabinet administration. But Mark, anong basa mo doon? Do you think that she was just surprised or maybe Leila De Lima should really be more the Leila De Lima of before na medyo hindi na pwede Mandela moment, mukhang back to Bardagulan dapat ulit. Oo, baka kailangan mas bardagulan, mas palaban, and ibalik yung fierceness and yung that's why she got elected in the first place eh. Kumbaga nung una siyang tumakbo for senator, so dapat siguro mabalik din yun para hindi umaabuso yung hindi siya parang ginaganon-ganon lang ng mga ibang mga tao doon. Pero ako lang yung ang na-realize ko lang din after dun sa kila Digong doon, yung mga sinabi niya, there's still a very large, hindi naman very large, there's still a large segment ng population natin who is attracted doon sa ganong klasing salita, ganong klasing rhetoric, ganong klasing mga baka dapat talaga yung admin mas diinan din yung kanilang mga ginagawang anti-drugs eh. Baka yun talaga eh. I think that's the best way to counter Digong eh. Kasi kung soft approach kayo, ikukumpara ng mga taong may gusto dun sa hard approach, pwede naman kasing i-hard approach mo na sumusunod sa batas, na walang EJK, walang tokhang. Like, isa sa mga suggestion ko nga, di ba, ilakihan yung budget ng PIDEA, yung PIDEA natin gawing parang sa US, yung DEA sa Amerika, di ba, yung mga malalaking armas, malalaking mga sasakyan. So, optics matters din, and of course, mas malaking budget din for PIDEA might also help, and maybe show the public na, yung ginagawa ni Digong, kaya din namin gawin, pero gagawin namin sa legal na paraan. Hindi yung kailangan pang magtokhang, kailangan pang mag-EJK just to solve the drug problem. Si Abalos, yung kalaban ng kriminal, di ba? Hindi ba dapat siya yung maging point person to say what they have been doing in the past 2 years? Na nahuli nila si Kibuloy, nahuli nila si ganito, ito yung ginawa nila. Shouldn't he be the spokesman? Na ngayon, may Remulla ka pa. Na medyo... meron yung bida Nasa billboard naman ni Abalos eh. Ngayon, ang nakikita lang kalaban at kriminal. Meron siyang programa yung bida na parang mag-i-immerse dun sa isang community yung police, and kung titingnan mo yung data, yung numbers, maganda naman, may resulta naman, kaso hindi na ako communicate siguro sa tao enough eh. Parang ang soft nga masyado eh. Parang nanggaling ka sa hard approach, tapos biglang
bida, parang bida, wag magdroga, parang ang lambot masyado. So I think tignan nila ng mabuti to make it ano eh. Siguro itong bagong DILG, hindi ko alam kung kaya nitong si Secretary John Vic na mas diinan ng konti na pakita na more tough on crimes, tough on illegal drugs para at least yung mga tao hindi na kukumpara o hindi ano eh. Kung kaya hindi mo nahanapin si Digong eh. Kasi itong administration na to, hindi naman kailangan galing kay BBM, kahit nga doon sa mga secretary level, kila Marbil at doon sa ibang mga ano dyan, na to show that they are tough on crime, parang ginagawa ngayon sa Pogo, di ba? Yung mga illegal na mga Pogo, they're cracking down. No? Isang building sa Manila, tapos I think sa Bataan, nung isang araw. So they need to show more of that na they are tough on crime and mas safe. Kumbaga, mas effective yung ginagawa nila at Di hindi mo ba kay kailangan BBM noon, mag-resort di sa ba mga ano. But ito yung problem, di ba? Naalala mo, Mark, nung may drug bust daw na malaki. Remember, there was a drug bust earlier, tapos si BBM pa nag-speech. Tapos pinagtawanan lang siya ng mga DDS na, we, polvoronic ka lang eh, mga ganun. Tapos ginawan pa nilang kwento yung facial expression ng mga nasa likod. Like, it's not like kulang na efforts, pero parang every time na may effort, medyo pinagtawanan lang ng mga DDS. Hindi kaya damn if you do, damn if you don't ang in a sense like the other side is so convinced against you na there's no point na you engage them on that issue. At baka mamaya kung saan pa mapunta yung issue na yun, baka ma-expose pa yung mga EJK na ongoing. Oh, hindi wala kang na magagawa dun sa mga diehards eh. Pero yung mga meron kasing nasa middle na gusto yung Mga medium drug war, voters. oo eh. Alam naman siguro nila na medyo may illegal na ginagawa pero walang alternative na parang hard approach. Siguro offer them a hard approach. Kung di man si BBM kasi nga wala sa karakter ni BBM eh. Siguro doon napapasok yung mga bata niya, yung secretary niya at yung mga ibang mga tao sa administration niya. Ikaw, Sir Ronald, what do you think is the, I don't know, solution stopgap measure, ganun? Kasi tama naman si Mark na to a certain degree nag-resonate pa rin yung the Digong narrative. In fact, towards the end, di ba, ayaw tapusin ni Digong yung speech niya para he overtalks pa sila Bato, pinahamak pa niya nga si Bato at saka yung iba. But he keeps on saying yung mga pulis, kapulisan, I am with you, I protected you, on your side. Parang ginamit pa niya yung platform to rally the police around him. What should the BBM administration do to make sure na Digong doesn't play that narrative or that propaganda game? Maraming pala eh. Maraming mga gaps dun sa hearing. Unang-una, walang nagtanong, did the anti-drug campaign succeed? Ikalawa, the Las Cañas framework na meron silang video ni Las Cañas, hindi pinalabas. I-reiterate lang ni Las Cañas na pinatay namin yung mga drug lords at saka yung mga pusher para palitan ng aming sariling drug lords at ng aming sariling pusher. At yun yung Michael Yang strategy. Yun yung Davao model. Pinatay nila yung mga drug lords at saka pusher para palitan ng sarili nila. Fast forward, may kaso ngayon si Michael Yang tungkol sa drug bust sa Mexico, Pampanga. The Presidential Advisor for Economic Affairs was involved with drugs. Kasama rin yan dun sa Guban testimony sa Quad na lumabas. So yun yung hindi na belabor during the Senate hearing. The elephant in the room, the Las Cañas testimony, the Matobato Asierto testimony. Hindi nga naimbitahan si Asierto dun sa Senate hearing. Ang inimbitahan si Panelo at saka si Belgica, no? Na wala namang sinabi. So, yun yung isang problema. Walang coordination yung mga forces of light. Ang may coordination, yung forces ng kadiliman at kasamaan. Nandun sila lahat sa gallery. No? Nandun si Badoy sa gallery. Nandun si Trixie Angeles sa gallery. Nandun yung mga pinapasok ni Gibo, ni Bato, ni Bongo, ni Robin Hood Padilla, na mga DDS. Nasa gallery lahat. Cheering. Tapos walang tao sa gallery, yung mga anti-Duterte, yung mga anti-Tokhang, anti-EJK. So there was no O yung mga coordination, biktima. no strategizing, no? Diyan. Yung meron sila was the video of Las Cañas. Hindi pa na ipalabas. Dahil ang galing-galing nung chair ng committee, no? So, ang daming ganyan na inaasahan ko lalabas, no?
yung sinasabi ni Ping, na itong strategy ni Digong ay demand side. Pinapatay yung user. Rather than ang sarhan mo yung supply side. The source of drugs sa Bucor, sa customs, yun. Yun yung dapat mong solusyonan. Kahit patayin mo, ubusin mo ang mga addict, it won't solve the drug problem. Because the problem is supply side. No? Yun yung mga hindi na pag-usapan doon. Dahil napakagaling ng iyong Kaya nga, chairman. kasi napakagaling yung chair. Oh, Sigurado niya na hindi di marinig ba? yung kabila at all. Na it's a Di Digong ba? show. It was Digong show. Yeah, I sabi think nga he's ni the Ping president. Lacson, it was a Digong invasion. At makikita mo, yung organize ay yung mga DDS sa Senado at yung mga DDS sa gallery. At yung mga administration senators na naging sycophants ni Digong. Lang dati kay Digong tapos nag-sycophant sa kabila and then dumating si Digong bumaliktad ulit parang I think it's more like ganyan ang nangyari nag ex Yes. Digong balik Digong balik buhay. Ikaw Mark, go back to this before we go to Sara, the other Duterte, and the whole impeachment issue which Ronald mentioned a while ago. uh Ikaw, Mark, hindi ka ba nagtaka? I mean, it's sobrang predictable naman ang gagawin nila, eh, 'di ba? You already know the Pentium 4, Pentium 1, iPhone 2 software ng mga DDS. It's not like it's something genius or out of this world. But for some reason, parang kulang yung ammunition ng kabila. Is it because they underestimated Digong thinking, wala na, laos na yan, ulyanin na yan, parang ganun yung... Do you think there was an underestimation of Digong? And or it was more like, let him have this show and magkalat siya and all of that and everyone knows it's a joke. This is a circus. Pero ano kasi, kung titingnan mo yung sa Congress, ganun din eh. Every time merong darating na Duterte, yung sa Congress nga, si Sara pa lang yun eh. Si Sara, nowhere near kasing galing ni Digong pagdating sa mga theatrics and all that. Kay Sara pa lang, tumitiklop na sila. Dito naman sa Senado, hindi ko nga maintindihan, parang wala ang kaalyado talaga si BBM. Wala talagang maaasahan talaga dyan. Nga, hindi nila kinausap, hindi nila pinagandaan. O kaya lumalabas tuloy, si Digong yung lalabas dyan. Ah, ewan ko eh kung hindi nila na ba't hindi nila napagplanuhan ng mabuti yung ano eh, or na caught off guard sila. O akala nila Amateur hindi night. darating. Amateur night. O So, akala nila hindi tatlong, darating, tatlong baka ganun taon ba? na natin sinasabing amateur night na yan, 2022 pa, parang wala bang learning curve itong admin na? Wala bang learning curve? Di ba nagpalit nga sila ng PCO secretary? I mean, you would imagine. O ikaw, Rod, di ba, Mark, kaibigan mo si Chavez, Cesar Chavez, siya ng... Wala, okay, okay, change topic na, baka. Sabi, Mark, ano? Hello, hello. Ito, Sir Ronald, last na before we go to Sarah. Quadcom. Do Ah. you think that Quadcom and all have to come in? Kasi sumablay kayo yung Quadcom. Ano yung script ng DDS Mark na nagko-coach daw sila Dan Fernandez dun sa mga witness daw? Ano yung ulit yun? Well, kung meron ka kasing witness na nirecommend halimbawa ni Garma, kailangan mong i-check, kausapin kung isasabihin ba niya ay may relevance sa hearing. Di ba? Ang problema, na-set up sila, in-spin, na unang nag-spin yung kanilang kinausap na wala namang sasabihin na value added. No, hindi ko nga alam, hindi ko nga kilala kung sino yun eh. Sa No? amateur hour din. Sino siya, no? Sino siya, no? Sabi ko nga kay Dan Fernandez, Who you? dapat meron kayong CCTV man lang Oh. para na monitor para hindi kayo na set up, 'di ba? No? Kaya ang sabi dapat daw hindi kakausapin. Well, check mo kasi kung sasabihin ba nito ay may relevance, ito ba ay matino. Usually ang papadala mo staff mo to check. Tapos kung merong substantial o siya ay mismo aamin, tsaka haharap yung mga principals, di ba? Siyempre, gusto nila isabotahe yung Quadcom, Atat sila, no? Yeah. maglalagay sila ng Trojan horse. Pero still, balance sheet, mas mas lamang pa rin yung Quadcom kesa sa Senate hearing. At Mas least sa balance Quadcom, kaysa oh, kahit sa Quadcom, kahit na minsan na off balance sila ni Sara, humahabol naman sila. Medyo ikinakanto naman nila si Abante, 'di ba? Si Paduano. even Ang si Joel kasalanan ni Chua, medyo Paduano, in fairness, nag-level up over time. pero mabait eh, no? Mabait eh, no? Yung si Paduano naman,
magtagalog na lang. Wag na mag-Ingles. O kaya magpatulong kay Richard Haydarian ng basic grammar, no? Dahil mas maganda kasi Na-murder na yung na yung EJK niya. oh, mas maganda kasi kung yung salita mo, yung kabisado mo na. Wag mo nang pilitin, 'di ba? Parang ako, hindi ako magaling mag-English, hindi ako katulad nung Haydarian. So puro Tagalog na lang ako. 'Di ba? Puro Puro awayin mo si Tagalog na lang ako. Darian para siya magsalita. Sa story ko, Oo. nawayin mo si Siyempre, para Darian. masaya. Para masaya. Ikaw naman, Ay, gusto mo nakita mo boring. ba Di kahapon ba? inaaway ako Kung ni wala ka Ronald? tayong pag-aawayan, wala tayong pag-aawayan, kailangan natin mag-create ng Alam mo, Ronald, pag-aawayan. okay Di na ba? sana ako nung inaway mo ko eh. Ang hindi ko matanggap, tinawag mo ako ng kabilang channel na naman. Sabi ko, paano kami naging kamukha ni Christian? Ang laki ng itsura namin, di ba? Like, Eh, matagal na nangyayari yun. Pag si Christian naman, tatawagin mo Richard. eh, actually, okay lang Imagine mo sa'yo. rin yung Ang feeling dami ka. tao lumalapit, binabaliktad kayo. Like, parang, ang layo ng itsura namin. How do you make, parang ang layo na. Buti nga, hindi Di ba kita si tinawag na Christian red. at si Christian Esquera, mas kamukha pa. O gusto mo, tawagin kita Michael Pahatin. Patawagan kita, ano, Panelo. Basta, ikaw, Oh. Mark. Mark, bago tayo punta kay Sarah, meron ka bang update kay Daddy? Ay, sorry, may update ka kay Harry. Nakita ko, nag-vlog siya nung isang araw, si Harry. May vlog siya nung isang araw. Aba, nawala si Mark. Ayun, wala. Sus Hindi ka, ka Mark, nagpaparamdam eh. Yeah. Hello, hello. Puro tira Hello. na tira sa Facebook eh. Oh, pero yung Ano, kung nasan Mark? man siya, sana proud siya sa akin. Yun lang. Kung nasan man si tatay. Ikaw na lang mag-senatorial candidate para sa... Ako na lang tumakbo para sa kanya, para meron naman tatakbo sa pamilya. Spokesperson mo sana yon sa campaign. Oo, Oo. sayang. Hindi lang spokesperson, dancer. Dancerist. Oo. Di ba magaling magsayaw? Yeah. Nakita mo yung mga si Ronald, tinitignan niya ako pag nagsasayaw ako. Sabi ko, ito, Tiberius. Ah, lalo na pag nagsha-shadow boxing sa gitna ng global city. Ginamit pa naman ng mga haters ko niyan. Parang, hello, nagpapatawa Ah, ka ito, mga syunganto. Walang sense of humor. Ito, pag-usapan natin si Sarah. No? So, obviously, Sir Ronald, you mentioned a while ago, the impeachment thing is beginning to kick off, and graft and corruption have been invoked as a basis. But before I go to the impeachment process, actually, Menardo Guevara back in 2019 made it clear that the vice president doesn't have absolute immunity, nowhere close to what the president has. And even if hindi ma-impeach ang isang vice president, if culpable of a serious crime, pwede siya mag-disqualify in the future. So that means you don't even need to impeach Sarah to make sure she's no longer a threat, right? I mean, you could file other cases na hindi under the impeachment, but it could be other cases na could disqualify her down the road. I'm surprised that's not coming up as much kasi yun yung threat na ginamit kay Lenny Robredo back in the day na we don't even need to impeach you. We can just, find you culpable of crime na hindi pasok sa limited immunity mo and then ang problema kasi doon sa framework ni Solgen ay kinakailangan mo ng a strong legal ah, jurisprudential basis. yes, dahil papile mo sa korte. Yung impeachment is more political than legal. So hindi kinakailangan ng masyadong Jurisprudence. very heavy legal rigor, no? Anash. It's political eh. At saka ikalawa, pag na-impeach ka, you can no longer get sympathy dahil you can no longer run for any elective position. Kung sa korte, habang tuloy-tuloy yung korte, pwede ka pang tumakbo. Meron ka pang MR, meron ka pang appeal, abot You pa yun sa kick the Supreme can down the Court. road. Kick No? the can down the road. Oo. Yung impeachment, wala na yun. Pag na-impeach ka, Mabilis na-convict ka, lang. tapos na. Tapos na. Kahit anong sympathy yung sasabihin mong i-organize mo, baliwala. Dahil you can no longer run for any elective Why position. not sabayan mo? Ha? 1-2 punch. 1-2 punch. One separate case na hindi pa sa Pwede. niya. Ganun Right? ang dapat Ito na Pwede, no? dapat sa yeah, 1-2 ganun ang punch. dapat gawin nila kay Mukhang Digong. ganun nga mangyayari. Habang may ICC case, meron kang kaso sa korte against crimes against humanity. Dahil kasama sa ating jurisprudence yun eh. Yung crimes against humanity. Di isabay mo, di 1-2 ba? punch, exactly. But don't you think that's Kaso, what BBM is working on? So after, baka we're just underestimating him na mukha siyang sablay and hari ng sablay, pero yung well, pala, ang problema mo, you have 6 months. No? You have less than 6 months until the midterm election.
Ibig sabihin, wala kang luxury of time. You have to do that yesterday. No? Gagawin nila yan this month. Less than 2 months na lang yung Simula ng yung elections. yung working day ng Congress at saka ng House. Right. No? Kaya you have to do that within that less than 2 months na session days. No? So even if nakita natin that that whole Duterte show in the Senate, you think, Ronald, if BBM wants it, he can still mobilize the 16 senators to go for the impeachment? Kasi alam natin sa lower house, madali lang yan, di ba? Yung Yes, Senate, yes. yung concern. Dahil alam mo naman na masyadong ideological at saka principle ating mga senate dahil napaka-principled nila at Pero Ronald, napaka naghang yung video nung sabi mo very principled and all. Hindi ko alam. Pwede mo ulit. Yun. Naghang bigla. Napansin mo, Mark, So, naghang yung video natin. so kinakailangan ng mana from heaven, no? Kinakailangan ng divine intervention. Dapat may mana from heaven, no? Habang naglalakad ka, no, 40 years sa desert, biglang may uulan na mana from heaven, di ba? And then you reach the promised land. Milk and honey. Oh, biblical Sir, ah, Sir biblical. Ronald, okay ka naman, di ba, Sir Ronald? Yung mga gamot natin. Okay ka lang. Ikaw, Oo. Mark. Ako, Richard, excited ako dun sa impeachment yung ano eh. Kung ma-start yung impeachment, mapadala sa Senate, yung pag-open ng mga bank accounts eh. Baka dun pa lang kasi ano na eh. Yun pa lang eh. Parang hindi ko ma-imagine how they're going to spend. Kapag lumabas na yung mga transcript, yung mga bank accounts, yung mga milyon, daang milyong pumapasok, Dolyares, lumalabas. Dolyares. Oo, and dollars pa. So I mean, I can only imagine how they plan to spin all of that na of course wala yun sa salin, hindi sila nagbayad ng tax doon, walang dineklarang kahit ano. So doon pa lang I think that is one reason enough for the Marcoses for PBBM to kumaga give the go signal ipatakbo eh. Kung lumabas na yun sa makita yung bank account, ganun kadaming pera, tapos i-acquit pa rin ng mga senators. So Mapaya sila na obvious na mapahiya sila eh. in your face strategy in short. Sir Ronald, is that doable based on the Corona example? Or to be skeptical, did the Corona example make it more difficult this Just, dahil sa just, backlash? it's just AMLA eh. Tapos you're in the midterm. Pwede mong sabihan yung mga bangko. Diba? Ilabas niyo yan. Pag sinabi ng bangko, ayaw namin. We will give you problems. Gobyerno, korte yung humihingi ng ng file shots, hindi mo ilalabas. Diba? So, pero yung pinakamahalaga dyan, AMLA. Yun yung nilabas ng AMLA, yung $2 million bank account ni Corona. How do you explain that na wala sa iyong salin? Diba? So, tapos itatriangulate mo yung properties. Kakausapin mo yung Land Regulatory Administration, no? Sino ba yung mga ano ba yung mga lupa ng akusado at yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang asawa, etc. No? Triangulate mo yan. Tatriangulate mo lahat ng mga sasakyan, no? Ano yung mga sasakyan na pagmemay-ari nung akusada at saka yung kanyang mga kamag-anak. Itatriangulate mo yung Bureau of Immigration. Tuwing kailan ba bumabiyahe yung akusado at yung kanyang mga pamilya? Yan ba ay nakalagay sa SALN? It's just triangulation eh. Lahat yan may paper trail. At kung ikaw ang gobyerno, madaling gawin yan. Unless you're a total idiot. Well, what if, Sarah, you're somewhere between total idiot and government? That's very possible. But you can also use the Pogo issue, di ba? Yung Pogo issue to say, we're suspecting that, there's drug Kaya money. ayaw humarap ni Harry Roque dahil hindi niya mapapaliwanag yung kanyang wealth and properties. No? Kaya ayaw niyang humarap. Yung sinasabi niyang right to self-incrimination, you cannot do that unless humarap ka mismo at tinanong ka at doon ka nag-invoke ng right to self-incrimination. Hindi ka pwede mag-invoke ng right to self-incrimination. Ayaw mo magpakita. Habang tatago ka. Theoretically, no? Hindi ka pwedeng mag-invoke ng right to self-incrimination na predictability, no? Kailangan doon ka mismo, tinanong ka mismo. Wow, speaking of avoiding hearing, mukhang tumakas na yung chief of staff ni Sara ba? Mukhang out of the country, Oo. nag-Harry Roque na rin siya.
Ano Mark, mo may nakita mo yung news? papaliwanag yung mga resibo, yung mga kwan na pare-parehas ng typo error. At GPT ang nangyari dyan. I mean, Ah. does that say na medyo game over? Kasi the spokesman of Sarah now is essentially saying na pre-terminate na siya. I don't know what game he's trying to play Well, essentially. kahit pre-terminate ka, liable ka pa rin. Exactly. At Like, I don't understand what he's trying kung to achieve nangyari yun, there. nandun ka pa rin eh. Kaya nga yung isa, lumabas na ng bansa. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, resign na ako eh. Another total idiot. But that shows he's desperate. Ah, Medyo may desperation. Ikaw, Mark, anong basa mo na yung chief of staff ni Sarah sa DepEd ganito, yung kanyang spokesman ay Yun, ng just kamay. put on the pressure lang hanggat may kumante eh. Hanggang may kumante eh. Parang doon sa ginagawa doon sa ibang hearing, Yun di eh. ba? Kanta, Oo, yun dapat eh. kumanta. Yun naman yun eh, hanggang may. Di ba yung kanina yung Yeah. sa sa envelope yung kinonfirm na ano ba yun yung nakakatanggap or nagbibigay yun sa mga envelope. So parang na-confirm din kanina. So kumaga eventually lahat kakanta rin, lahat magsasabi din ng totoo eh. Kasi at the end of the day, sila yung malalagay sa eh. Hindi naman sila yung target eh. Si VP Sara yung target. So So bakit aside from the sila? bank account, you're saying ito rin pwede, no? Papakantayin mo yung mga alalay Mm, para mapaya yung mga senador na didepensahan pa nila. Ito, kumanta na yung alalay. Alam na natin nangyari. Ito na. So you're saying, Mark, that's how you build the pressure up on the Senate. Para hindi sa ko alam kung may pag-asa yung Senate eh. Parang takot lahat eh. Hindi ah ko because of the Mindanao vote, sa baka existing sila. batch ng aside from Risa, hindi ko na makitaan kung sinong kung sinong pwedeng mag-stand up dito kay Digong eh. At yun yung kaibahan ng mga kongresista. District sila eh. Wala silang Mm. pakialam dun sa pwedeng mai-deliver ni Kibuloy, mai-deliver ni Digong. Davao. Wala siyang pakialam, wala silang pakialam doon. Yung mga senador, dahil either tatakbo ngayon or tatakbo sa 2028, which is very Cannot fast alienate the Mindanao vote. Yeah. our political system, sinisecure nila. No? Oo. Kayo nga, yung nga problemado ako eh. Baka masi-zero DDS votes ako eh. Wala Yan, talaga yan. ako makukuha maski isa. Oo, pero Naku, hayaan mo na para sa bayan naman. delikado yan. Baka hindi ka makapasok sa 12. Yun nga eh. Yun nga eh. Sayang Go- kung kaso ganun Mark, talaga gawin mo kailangan yung ginawa ni Chavit. Bigyan mo ng milyon yung pamilya ni Kaloy. Para po. Sir Ronald, yung pusta pa rin natin. Baka May si pusta tayo ha. Chavit. May pusta tayo. Oh, mas iPhone 16 yan ha. iPhone 16. Next year, Shopee. 17 na. iPhone 17 na next year. Oh, by the time, Shopee edition yan, ha? Basta ako, Chavit, mas Ah, mataas kay Bato. Yun ang pusta natin lalabas yan. Unless maisisi si Bato, ah, usapan niyan. Let's talk about the ito talaga mga Ilocano, nagko-consolidate. Oh. ito. Sir Ronald, Sir Ronald, bago tayo Ah, pumunta sa local elections natin, hindi, pag-usapan ng local election, last na lang si Trump. Mark, anong latest ka sa Manila? Kasi balita ko, 8 hours yung running time daw ni Versosa at saka nag-marathon daw sila. Sa sobrang picture sila. Wala na daw tao. 3 hours, di ba sila 8 hours daw si Rian Ramos? Ano yung ginagawa ng mga first time ko Versosa na nakita, yan? first time ko nakita yung yung poster ni Versosa sa likod ng bus kanina. First time, may mga poster pala siya sa mga bus. Sa mga Egypt. Oh. Daming pera, daming Ano pera. hindi, meron pala akong balita diyan, may update pala ako. Ah. Kasi merong mga certain vloggers, influencers na kilala na Itago natin sa pangalan na Mark. Itago natin. hindi na basta malalaki to, medyo mga sikat to na bumabanat na kay Yorme na parang in sync eh. So, mukhang may ganun ng May mukhang operation, may oplan. or they're trying to bait Yorme kasi ngayon hindi sila pinapatulan. Kasi nga sa survey ang baba pa. So hindi ko alam kung nagsisimula na mag-pick up from the survey, kung medyo lumalapit na yung third place dun sa second place. Siguro pag medyo malagpasan niya yung second place, doon papasok yung doon papasok yung baka mapapansin na siya. Pero sa ngayon kasi hindi eh. Talagang if you're taga labas ng Maynila, titingnan makikita mo, maiisip mo na uy baka lumalakas na itong nasa third place ng sila SB.
Pero sa Manila, siguro unti-unti nakaka-pick up ng ano, pero ano kumbaga nasa introductory phase pa rin kasi sa ibang mga distrito sa Maynila. Kaya hindi pa ganun maramdaman on the barangay level. Oo. On the other side naman, itong kay Mayora, ang nagiging issue nga ngayon, dahil yung pinasang budget for next year, maraming maraming JO, maraming mga i-hire ng mga barangay officials and ano. So, Okay. Yun ang hata. yun yung nagiging issue na magagamit for elections yung sa budget na ni railroad daw. Kaya nag-aaway sila sa konseho nung last month eh. Na Tas, naman. isang update pa, yung kaibigan ko din, yung si Eli San Fernando, yung kaso niya from doon sa husband ni Mayora, umakyat na eh. Kumbaga, nag-post siya ng bail Yung nung isang TikToker. Yung araw. TikToker, yeah. Yung TikToker, oo. Kumbaga, lumusot sa piskal. Medyo mabilis nga ng konti eh. Lumusot sa piskal. So, sinamahan ko, nag-post siya ng bail nung isang araw. And, ayun, naharapin niya yung kaso na cyber libel Oh, from doon sa sinamahan mo. kampo What ng do you mean? mga Lacuna. What do you mean sinamahan mo? So, wala na. Blacklisted ka na sa City Hall. Pwede naman akong pumunta doon sa City Hall. Oo, yun lang ano. Baka wala, bawal ako kausapin siguro. Hindi, joke lang yun. Hindi naman, hindi Ikaw, naman. mawala ka ng vote sa Mindanao. Kami naman dahil sa hindi kami makapunta Manila. Mas lugi pa nga kami kasi andyan lang yung Manila eh. Sir Ronald, ano bang tingin natin sa local politics? Is there anything that speak your mind or balikan natin si Vico Soto naman, Mark? Halos karamihan ng mga localities walang kalaban eh. No, karamihan. Runaway No? winner lahat. Konti lang yung mga contested ng mga lugar. Lalo Competitive. na yung mga lugar na dominated ng dynasties. Halos walang kalaban eh. No? Kaya it will be more of the same. It will be more of the same. No? The same. Speaking of more of the same, Mark, safe pa si Vico? I mean, how is Vico doing so far? Ayun pala, Vico no, nga na pala, nung Monday. Kasi nung lumipat na sila doon sa temporary City Hall, sa may Bridgetown, sa may Manggahan, sa may malapit sa Eastwood, where I live. Kaya nakabisita ako nung sa flag ceremony nila. Tapos nakapagkwentuhan kami saglit. Okay naman sila eh. Kumbaga, I think confident din naman ako na Vico is still liyamado pa rin to win itong bagong makakalaban niya. Pero the amount of money na nilalabas nung kabilang side, talagang nakakahilo, basta I would hear friends, I would hear the amount na naririnig wow, ko na confident. lumalabas, umiikot, ang laki. In the daan-daang milyon, if not billion siguro, ewan ko. Pero Wow. yun Baka ang kailangan di amlak yan. makakaharap ni Mayor Vico going into the elections next year. Pero ako, I believe naman yung mga Pasigueño, hindi naman madadala sa ano yan. Yung prinsipyo nila, hindi naman mababayaran. So, ayun, I'm hoping for the best sa Pasig. Either way, tutulong din ako. I will help din dun I volunteer din dun sa campaign ni Vico. Syempre, sasabay ko na yung sarili ko. Pero, ayun, may mga, basta maraming nabili yung kabila. Yun yung maraming Ingat napunta lang, dun sa ingat kabila. lang, Sir So, Mark, baka makakasuhan tayo dito. Just to make it clear, hindi reflective oh. ng RRM yung sinasabi ng anak ni Harry Roque. Ay, hindi. Ito. Last point before we go to the final part, of course, US elections, we have to talk Ano lang, about klaro ko lang, maraming nabiling tarpaulin tarpaulin. para baka At saka, at hindi ikaw yung anak ni okay, para lang delikado tayo. Oo. Sir Ronald, may balita ba sa Davao? Is Nograles making any interesting moves from what you hear? Ano bang narinig natin, Mark Ronald, sa Davao? Well, bubuhusan yan. No? Siyempre, kung ikaw yung nasa administrasyon, sa iyo mapupunta yung mga tupad, AIX, ayuda, etc. No? Lalo na napakalakas ng mga Duterte sa Davao, no? Pero tingin ko yung sa city sigurado na si Digong doon, no? Mas yung district ang labanan. Yung apo niya si Omar, kalaban ng mga Garcia, tapos si Pulong, kalaban ng Nograles. Diyan ang pukpukan. Diyan ang pukpukan. No? At yun ay doable.
kahit lamang pa rin yung mga Duterte, doable yon, no? Lalo na pag nakita mo yung apo ni Digong, yung Omar. Lamang Parang lang lamang nagkakot lang sila na kung sino pa rin. lamang ka lang lamang ka lang ng isang paligo, Richard. Mahabang ligo yan, mahabang ligo. Um, Congrats pala kay ano ha, kay Congresswoman Migs. Kinasal nung isang araw. Ah, grabe ang Oo, timing. I think congressman din siya pinakasal sa Davao, yung ah, isang probinsya sa Davao. So, Timing. bagong kasal itong si Congresswoman Migs. Ay, di Kaya na siya congratulations. single. Wala na, di na single. Okay. Let's go to the last part of discussion. Kung medyo sigurado si Digong, pero hindi ganun kasigurado yung si Polong. Ito naman sa US elections, my goodness. Nakakahilo na itong parang mas talo pa ang mga survey sa Pilipinas. May sariling, bawat MAGA chapter may atlas-atlas pa. May makita akong polls dito na never ko narinig sa buong buhay ko. May mga malu-malu din silang survey dito. Sarot, what is the only survey you're looking at? Are you looking at the 80,000 simulations done by Nate Silver when yeah. 40,012 showed Harris there for 50% point Lahat zero naman ng five? lahat naman ng survey firms ay playing safe eh. Pag tinanong mo sila, it's going to the wire. It's going Dead to be hit, yung mga ganyan. going Yeah. to be tight. Wala ka sinasabi. Di ba? Wala rin, Ang hinihingi 50-50 rin. ang hinihingi namin fearless forecast eh. Di ba? Walang magsabi. Kaya lahat sila ay kinakabahan, no, dahil nga doon sa nangyari sa 2016. Nasira lahat ng survey firms, di ba? So, ang kwal naman nila yung ang drama naman nila ngayon, it's going to the wire. It's going to be tight. Hindi, ang The, labanan, the Ronald, needle Oh, is to not the moving. wire. Oh, Ganyan-ganyan. ganito, Puro Sir ganon. Ronald. Ang labanan Oh, dito is, legit. maghanap ka ng expression sa similar. Dead hit, Oh, down to the wire. Yung mga yeah. mga ganun, maghanap lang sila ng mga synonyms sa Oh. similar expression. Naging literary Oh, exercise. Ikaw, ako At least Mark. yung naman, at least Richard. at least Richard yung ating nakaharap dati yung Gabe, yung bata na Democrats. Tinanong ko siya kanina na kamusta since last time we met. O sa ngayon, Ay, very hindi kuwan na sila siya, believe sa atin, di ba? Hindi sila believe sa ngayon very natin. circumspect nga. Ngayon, tinigin nila sa atin noon, mga Trumpists, di ba? Di ba? Ngayon, alam nila, no? We were Ganun just na being sasabi, realistic. Mahina si di ba? Kamala sa immigration and economy. And which are the two big Oo. issues. So, parang mas Alam mo malaman naman ako, namin ito, alam mo Ronald. naman ako, pag sumaksak, iniikot ko yung panaksak sa loob ng sikmura, di ba? Yun yung, that's the only difference between me and you, Ronald. Ako, pag nakita ko talo na yung kalaban, I will be magnanimous. Nakaganyan na ako victory. Ikaw, ano ulit sinabi mo? Hindi ka narinig. Ano? What's Iikot Ano yung that? sabi, kutsilyo. ano sabi mo dati? Ano sabi mo dati? Di ba sabi niya, pinagtawanan tayo, I don't know what debate these guys were watching. Di ba ginanon pa tayo sarcastic? Parang, ito mo sabihin, I don't know which country you're looking at because the US you're looking at, that version of debate is not Ano, gonna win over counties, swing counties. parang nasa ibang multiverse tayo, eh, no? Pinagtawanan tayo, di ba, na wala tayong alam sa US. But excuse me, in the end, sinong tama? Di ba, tamang tayong dalawa. Exactly issue of immigration, economy, yun ang weaknesses ni Kamala. Okay, ganito, if Sir Ronald, since pumili ka, Sir Ronald, Shogun, katana, or barrel? If I put a barrel to your head or a katana to your tummy, anong gut feeling mo? Donald Trump or Kamala? Tingin ko Kamala. Hmm. Tingin ko Kamala. Kung Dahil talaga, because the turnout last minute will women. be good. Oh, the turnout will So be you're good. paying attention to the Seltzer The turnout because if the turnout is high, Kamala wins. If the turnout is low, Trump wins. So, pero sa ngayon, yung momentum is for a high turnout. Yun both yung actually are gonna doing. I think both sides are doing well in turnout. Kung tayo ang labanan, no? Going to the wire. Going to the wire. No, kung tight ang labanan, the voter turnout will determine who will win. At sa ngayon, yung indicative voter It's a turnout Seltzer, yeah. ay medyo mataas. Mark Gamboa, 20 years in journalism. I've never Ako ang seen sinusundan ko yung kay ano eh. Nakikita niyo yung kay ano? Kay Alan Lichman ba yun? Yung 13 keys. Siya Ayun, talaga, Kamala siya. Kamala Kamala daw eh. So baka si Kamala nga yan. Halos di So, naman Kamala nagkakamali yun eh. Pero nagkamali siya once eh. Nagkamali siya once. Nagkamali once, di ba? Meron siyang palusot lang.
Bakit hindi siya mali Ako, nun? Hindi, pero 7 states lang naman pinagtatalunan dito, di ba? yeah, Oo. Yung buong election will come pero, down to just 7 states pero na bro, magde-decide nung ano. And Nevada a is few very thousand competitive. votes. A few Oo. thousand votes. And No? in Nevada, which is very competitive now, the Filipino-American, shout out kay Tita, are gonna play a very important role. All the Ilocanos I know there were mostly Republicans. So kaya kinakabahan ako for Kamala pag Nevada. Medyo Trump If you ba yung remember mga before Pilipino the doon? uh, o Republican. Lahat ng mga relatives Republican. ko doon, Nevada, tsaka that's the border eh. Southern That's the border. California. They're all Republican. Anti-immigrants yung mga yon. Sobrang aggressive sila. I mean, like, Oo, super ganyan. anti-immigrants yun. Yeah, 100%. Shout Pero out pero rin. pero ang difference sa Nevada just 1 point. 'Di ba? Kaya 1 point nga, lang ang it might lamang go ni down Trump, to ah. 500 Oo. Filipinos to decide the Oo. race. It Yeah. might affect the whole Philippine, di ba? I mean, may feature in Nikkei Asia about how Filipino Americans are gonna play a very important role, especially in Nevada. The seniors, the elderly are Yes. Trump. The younger ones are Kamala. Pero yung mga high school graduates are Trump. College graduates are Kamala. So, even the generational, medyo hati, no? Yeah, Pati pa rin, no? lumakas si Trump sa 18 to 25 years old dahil nga sa Yes. cost of living inflation issue. At marami rin sa Kasi, kanila. And also a lot are going third party kay Stein because of the Gaza issue and all. Although Kamala made the last minute effort. Ako, to be honest, if there's a katana next to me, my sense is if Kamala is gonna lose, it probably is gonna be a big margin in terms of electoral coverage. I won't be surprised it's something like 300 Trump and like 240. pero at the same time, Big R, sineset na ni Trump yung template. Meron If na I since lose, weekend na. if I Oh. lose, it was stolen. No? Yun ang sineset niya na template. Ibig sabihin, kahit siya, hindi siya sigurado. No? Kahit siya, hindi sigurado. Hindi No? siya sigurado, but yun nga Kamala needs to win by big margins. And dapat tambak si Trump sa Electoral College para he doesn't even hope for overturning it, 'di ba? Kasi kung close ito, Well, meron ka mga kwan eh. Meron ka mga delikado to Iowa. eh. Meron ka mga Iowa na medyo something is happening there. Meron kang Texas Pati na medyo, Pennsylvania may mga oh, di ano ba? dun. Yeah. Pennsylvania. Ang sabi nila, who wins in Pennsylvania will win the election. Although there's one possibility, I saw one map 269 each. Like that's also Ay, that was like wild shit. I mean, so ay. that's possible. Like I mean, Coin toss ba yun? Coin toss? it goes down to Pag the nag-tie, Congress. pag nag-tie, pupunta sa Congress. At ang Congress may and then hawak ng Congress ay Republicans. Republicans. Yeah, gulo na yan, gulo na yan, gulo na yan. No, civil war na yan. Okay, Refer, tanong ko lang, please. ano magiging epekto kapag either one wins pagdating sa China and sa Philippines? Ayan, si Ano? Ronald, awayin niya na ako. Sabihin ko, mabilisan na. Ako naman, of Oh. course, it's easy to say on a bilateral level, panalo tayo either way because Harris is a commodity. We know she came here, fantastic. Trump will be even more China. Ang mahirap kasi sabihin dito is, if magkakalat si Trump in other regions, let's say gets into war in the Middle East, right? Or he gets the Ukraine peace wrong, baka mabog down lalo pang US, hindi na siya makaka-compete kay China. In fact, my biggest worry is that he might support a Netanyahu all-out regional war. So I won't be surprised by that possibility. Although Trump is also saying he wants to end Ukraine war and Gaza war immediately once he comes into power. So big gamble si Trump, while Kamala is pretty much a known commodity. But Ronald, tell me if I'm too crazy with this. The reality is we live in a misogynist world, especially if you talk about the Putins and the Xi Jinpings and all. I don't think, let's be honest, Sir Ronald, diba? So I think while you can argue that Kamala is a reasonable, rational, multilateral, whatever, I think there's also something to this argument na mas siseryosoin ng mga superpowers someone like Trump, but not necessarily Trump, but the people Trump will bring, all of these hardline, hawkish Republicans. So medyo debatable talaga siya, Mark eh. Medyo debatable siya. But Yun ang isang problema overall, kasi yun ang isang problema ni Kamala. Wala siyang defining moments. natak siya, Hindi no? pa siya, untested quality siya. No? Pero, ang problema kasi ni Trump, no, ay kung united yung Republican Party, clearly panalo na si Trump. Pero dahil meron kang mga rebels within the Republican Party, ay hindi siya nakakasigurado. Pero may rebel din May, sa may kabila, tumatrabaho. tingnan mo, si RFK Jr., dating Democrat yan. Pero matagal na nilang hindi binibilang yun eh.
he Sa gave RFK, dati pa, no? 5% to Trump. Oh, dati pa nilang hindi binibilang yun sa Democrats. He's a crazy guy, no? Pero ito kasi, hindi lang to usapin ng Cheney, no? Usapin ito ng mga, ang tingin nila, Trump will be bad for the world. Trump will be bad for the military-industrial complex. No? Trump, You're talking about 32 of his former cabinet members, including yes. Trump will, defense yeah. ministers and all. Yeah. No, Trump will lose Europe and it will weaken America in the international stage, no? So yun yung problema ng pero kung solid yung Republican, pupusta ako for Trump. Pupusta ako for Trump, no? Ako, last point lang, Mark and Ronald, this is another gut feeling thing. Do you think gugulo ang US ng big time this time? I mean, yun, sigurado yun. we have been hearing the Civil War #2 for a long Yun, time. pupusta ako ron. Oh, Parang malaking oh. chance no na maggugulo ito ng big time, no? Sobrang Especially malaking kung chance. matalo si Trump. And Yung then close ka. Democrats, medyo magbobok yan eh. Magagalit yan, magreklamo yan, no? Will make some noise here and there, but overall, you can imagine where it's gonna go, di ba? Pero, border carriers in the streets, may mga checkpoints all over the place. They mobilize the National Guard. Ngayon lang nangyari yan. Yeah, yun nga yung I naisip mean, ko eh. they're really preparing for the worst. No? Mark, did you watch by the way yung Civil War, yung latest version ng Civil War na para may Hindi Trump? pa, hindi pa. Grabe. Napanood ko yung luma May sa scene dyan na HBO. sobrang nakakatakot doon. Yung second Civil War. Sobrang nakakatakot. I mean, suddenly you watch it's like, woo. Pero panoorin nyo yung The Diplomat. Oh yeah, yung season 2. Yeah, ang dami maganda eh. Penguin. Ang ganda ng Penguin ngayon. Si Colin Farrell. At saka ang ganda ng Silo 2, season 2. Ang dami maganda ngayon eh. House of the Owl sa Disney Channel. Yeah. No? Ako yung About Agatha. creators. Ang MCU. dami maganda ngayon. May Dune pa. May Dune series sa HBO also November. So wow, this is gonna be Saka yung fun. The Old Man. The Old Man sa Disney Channel. Si Beau Bridges. Let me check. The Old Man. Okay. So habang wala pang Shogun Season 2, yun ang mga panoorin natin. Hintayin natin ang Shogun Season 2. Ikaw, Mark, anong gut feeling mo? Do you think... Wala, tapos na yung Shogun. May Season 2 pa yan. Tapos na yung Shogun. Tapos na May yung... Season 2 pa yan. Finish. No, Tapos na. Tapos na. One Wala, season tapos na si Toranaga. Panalo na siya. Siya na yung Shogun. Tokugawa. Sinimulan na niya yung Tokugawa Shogunate. Yeah, but it's a fictionalized version naman, di ba? Medyo fictionalized. Posible. Fictionalized siya ng kay na Tokugawa, di ba? Based yan sa Ieyasu. Based yan kay Ieyasu, no? Based yan doon. Ieyasu, yeah. Hindi, marami pang mga malalaking giyera mangyari. Pati yung last battle, yung sa King Right. Real battle, no? That defined modern Japan. Dun sa mountain area. Pati yung nag-traidor. Hindi, talaga siya nakabatay sa history. Kaya actually si Pepe Joke na sabi niya, gusto niya gumawa ng version na yan for Philippines naman, mga ilustrado 19th century. And then recreate, fictionalized, recreate mga scenarios, debates between Rizal. Maganda yung Limahong. Ayun! Maganda She yun. married 500 Pilipina. Oh my God. At tumulong siya laban sa mga Kastila at Dutch. No? Invader. At saka sa ayun lang medyo propaganda for China. May sumama rin ng samurai yata sa kanya at some point, di ba sila Mahong, nagdala siya ng mga Ronin. Meron yun, hindi mo alam, may mga Ronin dumating. Siguro, pirate siya, mayaman siya eh. Meron siyang, binili niya yung mga Ronin ng Japan sa may mga samurai na sumugod dito. But anyway, at lumaban siya sa mga Kastila. Yes. Pero ang lumaban sa kanya, mga taga Pampanga, di ba? Nakasama ng Kastila. Alam ko, Pampanga Division ang ginamit doon eh. Para mga traidor naman talaga, mga makabebe. Wait. Di ba ang kalaban natin, China? Di ba China? Kayo talaga. Ikaw, Mark, what is your gut feeling about the US? Do you think we're exaggerating? Do you think it's a liberal hysteria? Do you think si Lord Toranaga Ronald is salivating over violence? Tingin ko kasi yung initial shock nung nangyari sa Capitol nung natalo si Trump nung una. Doon kasi nagulat sila, hindi mo akalain na may mga Amerikanong gagawin yun eh. Baka this time, they could expect the worst, baka mas prepared na. I think baka that time parang hindi nila akalain na susugod talaga eh. Na meron talagang maglalakas loob na pumasok.
maybe this time mag-ano na sila. Hindi na ganun Imagine, kagrabe kasi mas prepared na yung government to address kung ano mang It's gagawin Biden who's the sa president, ni not Trump. Trump. imagine mo, Mark, Washington DC militarized, no? Imagine Yun. mo Washington DC Yun militarized, eh. Oo. checkpoints, armored personnel carriers, no? Tapos lahat naka-uniform, National Guard, nandun. Yun. Can you imagine that? Alam na I nila. can imagine that. Kasi last year parang nakita ko when I enter from DC versus when I enter from San Francisco, mas strict sa DC. Mas strict sila. Medyo high alert talagang Washington DC since last year eh. Pero Especially ito, January ito 6. in preparation for an election, no? Oh Ngayon yeah. lang nangyari yan, ha? Yung militarized in preparation for an election. Nakakatakot. Yeah, this is crazy. This is crazy. So, Sir Ronald, hopefully we'll catch up soon and you feel better the next week. Hopefully by next week, alam na natin yung result. Kasi who knows, baka Yeah. there will be electors who will refuse to certify the election Sa result. TV5 ka ba bukas, umaga? Kasama tayo, di ba? Yun, mag-debate tayo. Magde-debate tayo. Away tayo mamaya ulit. dahil tingin ko tayo lang magde-debate ron. Kasi tayo lang naman tama nung last time. Yung mga Amerikano, Di ba yung sabi ni Sarcastic, I don't know which debate these guys were watching. I was like, I don't know which country you're looking at. Like, we're looking at... Bait niya. I guess nila tama tayo, no? In the end, napansin ba Sir Ronald, mga leftists na katulad natin ang mas magaling mag-criticize ng liberals kaysa mga Republicans. So I think Hindi naman tayo woke eh. ano tayo champagne caviar socialists. Mga rogue progressives. Kaso yung Joe Rogan went rogue. In-endorse na. It's over. Thank you so much. Pero talaga namang right wing yun eh. And I think he's libertarian. Kasi gusto rin niya si Bernie Sanders. I think kung tumakbo si Bernie Sanders versus Trump, I think he'll be more Bernie than Trump. But anyway, I think lahat tayo, if we have one thing in common, is we are all a bit skeptical of liberalism as it stands, and we hope they'll step up their game. And we wish the best for the people of America and also for people who are analyzing America kasi hindi sila believe sa sinabi namin ni Ronald. Ngayon, sinong tama? Lahat ng sinabi namin about immigration, economy, close fight, ayan, pinagtawanan tayo tuloy. Papanik tuloy sila ngayon. Oo, panik mo. But again, we're not being, and by the way, just to be clear, I have a theory why Kamala is not 100% kasi my sense is dahil background niya is prosecutor, concerned siya na if she shows that side, the more it will turn an African-American male na who are... So, ginagamit kasi laban sa kanya back in the day. Tsaka kaya nga hindi yung presidential effort niya bumaksak ng 2020 dahil sa Black Lives Matter and all of that. So, my sense is she had to kind of put that side in the back burner, that prosecutor, confrontational side. And because Biden yung boss niya, so she had to... So it's very possible that if she wins, we might see a more assertive version of Kamala Harris. The same way that we saw a very mabait BBM after election. So we might. Kung sakaling matatalo siya, it will be because of garbage. Ayun lang si Biden. But kung sakaling manalo siya, it will be because of the Puerto Rico jokes. Yeah. Kill Tony. Thank you very much. Sir Mark, may update pa sa Senate race mo, by the way. May mga nagtatanong. Kamusta natin dyan? Ay, basta tuloy-tuloy lang yung natin. Tuloy-tuloy lang yung... Basta mag-iikot na ako this month eh. Launching mo bitahin mo kami sabayan sige, mo na. At saka yung pag nahanap mo na yung kalaban kriminal, mayroon kang ganyan. Paalam sa amin ni Ronald, baka may ideas. Wag manifesto. Workers of the world unite. Wag Salamat guys. Salamat Sir Ronald. Okay. Anyways, everyone has been praying for you, Sir Ronald. I'm glad to know you're slightly better, but again, please continue to pray for Ronald. Praying for me to die? No, pray for you to be to be mabait. Clarify ko lang. I have more enemies than friends eh. Yun lang. We're balancing the scale, Sir Ronald. Pero for sure kung manalo si Kamala, daming galit sa'yo sa US. Di ka bibigyan ng visa. Daming galit sa'yo. Tapos sinabi mo pa garbage yung kabila. Wala talaga si Ronald. Off limit ka na. So Mark, thank you very much and good luck sa catchphrase, bumper sticker, journey mo. Looking forward, Senator Mark Gamboa. Okay, good night. Sir, ano number mo? 26? Wala pong final eh. Wala pong final. Basta yung bago si Bongo. Yun. Yun. Ni Bongo. Okay. That helps. Thank you very much.